Halos 2 linggo ng laman ng mga balita ang naganap na trahedya sa Mindanao dahil sa paghugupit ni Bagyong Pablo. Ngunit ano nga ba ang naranasan ng ating mga kababayan, partikular na ang mga nasa Davao Oriental nang tumama ang naturang bagyo sa kanilang lugar? Alamin natin ito sa ulat ni Eddie Arellano. Typhoon Pablo ay tumama sa 3 bayan ng Davao Oriental at umitil ng maraming buhay at puminsala ng mga kabuhayan, maging ang ipinagmalaking kagubatan ng lalawigan. Ayon sa pinakahuling talaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 404 na ang namatay, 3,018 ang sugatan at 22 ang hindi pa rin nakita. Ang pinsala sa sakahan ay umabot sa 8.5 billion, 30% ng coral reefs at 132,105 hektaryeng kagubatan ay nasira. Halagang 300 million naman ang nasira sa mga industriya, negosyo at serbisyo at mga establishmento sa 3 bayan. Mayroong 347 na mga paaralan, 308 government buildings at 9,817 na kabahayan ang nasira. Inakusahan ang provincial government ng ilang sektor na nagkulang sa preparasyon dahil marami umano ang nasawi. Ngunit wala itong katotohanan ayon kay Governor Cura Malanyaon. Dahil isang araw bago tumama ang bagyo, nailipat na sa mga evacuation centers kagaya ng mga covered courts, paaralan, maging sa mga simbahan ang mga tao. Ayon sa Ground Commander, Lieutenant Colonel Krishnamurti Mortela ng 67 Infantry Battalion, alas 2 ng madaling araw o 2 oras at 45 minutos bago tumama ang bagyo, tinawagan pa siya ng gobernadora para tiyakin kung nailisan na ba ang lahat sa mas ligtas na mga evacuation centers. From point to point during immediately after the typhoon, talagang wala kang wala kang makontak, no? The way to do that is to go to the other areas, makita yung sitwasyon and make sure na kung saan yung mga contact points sa limbawa na may mga signal ganyan para makipag-establish tayo ng updates lalong-lalo na sa taas, no? Dito sa area ko during the first day ang na-clear namin is towards Caraga muna kasi yun in-expect namin na less battered ng typhoon. So during the first day, yan naman ang pinakauna na clear natin during the first day. Then towards the second day, papunta na tayo northward to Katiel and Boston. Ang bagyo na may bilis na 175 km per hour at gustiness o lakas sa loob ng hangin na 210 km per hour ay tumama sa 3 bayan ng Baganga, Katiil at Boston alas 4:45 ng madaling araw at sinira ang lahat na humarang sa kanyang landas. Ayon sa isang structural engineer, ang isang matibay na building ay kayang lumaban sa lakas ng hangin na 170 km per hour. Ngunit numats ito sa lakas ni Pablo na may 210 hanggang 250 km per hour. Ayon sa gobernadora, ang lahat ng kanilang paghahanda ay walang nagawa laban sa puwersa ng kalikasan. I think the issue here is lack of preparation. We had a very extensive preparation. So, kaya lang talaga kung nakita naman natin, and I hope that for those who have seen the site, I don't think any preparation would really be able to resist that very, very strong typhoon which is classified as Category 5, 3 times stronger than an ordinary tropical storm which is Sendong. Sa isyu naman ng illegal logging, na mga illegally cut logs daw umano ang sumira sa Manurigaw Baugo Bridge, sinabi ni Malanyaon na siya ay anti-illegal logging kahit nung siya ay congresswoman pa lamang ng lalawigan at hindi ito magbago. Noong nagsagawa ng actual inspection ang PTP News team, aming nakita na may mga kahoy na bumara pero ito ay mga lumang natumbang mga kahoy, hindi bagong putol. Wala ring matawag na ligtas na lugar dahil lahat na mga madaanan ni Pablo ay kanyang winasak, kasama na ang makapal na kagubatan ay hindi nakaligtas. Walang bahang nangyari sa kasagsagan ng bagyo. Karamihan sa mga nasawi ay naipit na mga kahoy, niyog at mga bahay at naanod dahil malapit lang sa dagat ang 3 bayan.
Samantala, sinabi naman ng barangay captain ng Banao sa Baganga na ayon sa kanilang mga ninuno na bumagyo din dito noong 1912 o eksaktong 100 taon. Kasing lakas din daw kay Pablo dahil kahit na ang mga lamang dagat ay itinapon sa bundok. Yung narinig ko din yun sa mga great-grandparents namin na may bagyo noon last 1912. Tapos siguro 100 years ngayon, saka pa may ano na naman bagyo. Siguro katulad din ngayon sir kasi yung mga shells daw noon, yung mga shells umabot doon sa bundok. Nakarating doon sa bundok yung mga shells. So, pareho lang siguro yung lakas na. Para sa telebisyon ng bayan, AD Arellano.